Alright mga kapatid, samahan niyo ako sa isa na namang talakayan, no, na may kaugnayan syempre sa ating soberanya sa West Philippine Sea. Mga kapatid, na kung saan ay patuloy tayong nakakaranas ng mga panghaharas. Isa pa, no, bukod dun sa panghaharas, aktual na panghaharas na ginagawa ng mga barko ng China, meron pang mga pagbabanta, mga tol, mula naman sa kanila mismong gobyerno o sa kanila mismong bansa, no? At ang Pilipinas naman mga kapatid, bukod sa, alam mo yun, ayaw na nga nating palalain ng tensyon, ang AFP natin ay sinisiguradong hindi na mag-e-escalate o hindi mauuwi sa escalation mga tol, pero duda ako dun. Duda ako doon mga tol kasi wala sa kamay ng AFP natin yung escalation na sinasabi. Anong ibig sabihin mga tol? Kumilos man o hindi ang AFP natin mga tol, laging mag-e-escalate yan kasi pinapalala o ine-escalate mga tol ng China mismo yung tension dito sa West Philippine Sea. Anong example mga tol? BFAR, AFP ba yun? Hindi naman, 'di ba? Namimigay lamang siya ng ayuda, ng groceries, ng libreng krudo, pero tignan mo ginagawa ng China. Ginagawa ng China, wina-water cannon, binabangga. So meaning mga tol, kahit na tumambay lang ang AFP natin o walang gawin, laging mag-e-escalate ng tension dyan mga tol dahil sa ginagawa mismo ng China. So samahan ninyo ko to, pag-usapan natin tong balitang to mga kapatid mula rito sa PTV Philippines. Ang sabi rito sa report, AFP tiniyak na hindi mauuwi sa escalation ng ibibigay na proteksyon sa West Philippine Sea. So ang AFP natin magbibigay ng proteksyon sa West Philippine Sea pero nangangako sila o tinitiyak nila na hindi daw mauuwi ito sa escalation, which is, alam mo yun, duda tayo dahil unang-una nga sinabi natin wala na sa atin mga tol eh. Wala na sa ating mga kamay ang kapalaran dito sa West Philippine Sea. Nasa China na. Kung gusto nilang magkagera, magkakaroon ng gera. Kung walang gera, igagalang nila ang batas. Yun ang mangyayari. Anyway, samahan ninyo ako mga tol. Panoorin na lamang natin tong balitang to. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na kasabay ng kanilang mandatong protektahan ang West Philippine Sea. Sinisikap din nilang hindi lumala ang sitwasyon doon. Kasunod ito ng paalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan sa WPS. Ano ba bang ginagawang hakbang ng ating pamahalaan mga tol? Sa WPS, puro na lamang tayo protest, puro na lamang tayo paggigiit sa pamamagitan ng salita. Pero yung aksyon mga tol, doon tayo talaga nagkukulang dahil nga sa takot nating mag-escalate yung tensyon dito sa West Philippine Sea. 'Di ba? Hindi lang naman ako nakakapansin yan mga tol eh. 'Di ba? Pati kayo eh, kayong mga nanonood araw-araw mga nangyayari dito sa West Philippine Sea. 'Di ba? Kayo nga mismo mga tol na babatikos nyo na yung ginagawa ng ating mga sundalo, which is nauunawaan ko naman kayo mga tol kung bakit natin nararamdaman yun. Kasi nga sa sobrang takot natin na mag-escalate ang tension, alos wala tayong ginagawa. Biruin mo, meron tayong mga warship, meron tayong mga barkong pandigma. Pero kailan lang sila lumalabas? Kailan lang natin silang nakikitang naglalayag? Kapag ka merong mga joint maritime patrol, 'di ba? Kapag ka merong mga exercises, doon lang natin sila nakikita mga tol eh. Doon lang natin sila nakikita sa actual video na umaandar sa karagatan. Pero anong sabi mga tol? Hindi tayo magpapadala ng warship para hindi lumala ang tensyon. O anong ginagawa ng warship natin mga tol? Pero again, uuunawaan natin sila kasi nga baka nga daw lumala ang tensyon. Pero ang tanong, dun ba sa aksyon na ginagawa natin na huwag magpadala ng warship, mawawala ba ang tensyon? Hindi ba mag-e-escalate? Di ba nag-e-escalate pa rin naman mga tol? Kasi kahit nga BFAR ang naglalayag para mamigay lamang ng ayuda, nawawater cannon pa rin tayo mga tol. Ganun katindi, di ba? Ayon naman sa Philippine Navy, patuloy ang kanilang pagpapatrolya. Katunayan, 300 maritime at aerial patrols na ang kanilang naisagawa sa nakalipas na buwan, bukod pa sa ibang operasyon. Dagdag pa ng Navy. Yun, yung mga patrol na yun, yung sinasabi natin kanina, minsan may mga joint maritime patrol, yung mga patrol na ganyan. Doon natin sila nakikita mga tol, yung mga pagpapatrol yung ginagawa nila. Which is okay naman eh. Wala naman tayong tutol doon eh. Di ba? Wala naman tayong ano doon eh. Pero kailangan kasi mga tol ng mga Navy natin, yung talagang pagbabantay. Di ba? Yung pagbabantay, halimbawa, BFAR.
'Di ba? O kaya halimbawa mga Coast Guard natin kapag meron silang mga mission, 'di ba? Kailangan natin mga tol, mga bantay, mga ano natin, mga warship natin. Pero hindi kasi ang sinasabi nga ng mga expert mga tol, kapag ka nagpadala tayo ng mga warships natin, baka tapatan daw ng China yan ng higit pa ng 10 ulit mga tol. 'Di ba? Ang sabi naman ni Secretary Gibo Chodoro, at the end of the day, this is not the strategy of AFP. Hindi daw yan ang AFP strategy. Ito daw ay political decision, no? Wala silang magagawa kundi sumunod kasi yun naman talaga sinumpaan nilang tungkulin. Sumunod sa kanilang commander-in-chief. Katuwang nila ang iba pang ahensya ng pamahalaan at hindi sila matitinag sa kabila ng harassment na ginagawa ng China. Ang guidance sa ating presidente that all our actions should be bound by international law. All our actions should be non-escalatory. All our actions should support the 2016 Arbitral Tribunal ruling. Nanindigan Okay mga kapatid, so dito sa isang balita mula rito sa branch, eto makikisali tayo sa usapan nila mga tol kasi ito bahagyang napanood ko na to Ang sabi rito mga kapatid, ang pinag-uusapan dito kasi yung binigay na warning ng China ng mas matindi pa daw na countermeasures versus Philippines. No, dito sa South China Sea o West Philippine Sea kasi para sa China mga tol, hindi naman nag-e-exist ang West Philippine Sea, isa lang yan, South China Sea lang yan mga tol. So ito, panoorin natin to mula rito sa branch 1PH mga kapatid. Ministry of National Defense issued a warning against the Philippines regarding the increasing tension in the South China Sea. Yan, ito yung Chinese in-issue. Defense Ministry spokesperson Wu Qian said they will conduct stronger countermeasures against the Philippines if we continue our supposed aggression against them. Wu also Pero mo tayo pa daw talaga ang agresibo, no? Tayo pa ba ang agresibo? Tayo na nga yung wina-water cannon, tayo pa rin daw ang agresibo, ang aggression natin sa kanila. criticized our government for always bringing ships full of reporters monitoring activities in the West Philippine Sea. Recall that China's vessels conducted water cannon attacks against our ships in our exclusive economic zone. Pati laser attacks. Continued aggression, Yan, pagbabanta, sabing ganon mga tol. O, tayo daw kasi nauuna at yun nga, ni-reiterate nila na every time we would do activities like resupply mission, maritime patrol, lagi daw tayo may kasamang mga reporters. So they've been ramming our boats, water cannoning, laser pointers at our boats, and yet they said that they will have different and more countermeasures in place. What are you talking about? Biruin mo, pati mga reporter, mga tol, nabibwisit na rin sila, no? Kasi biruin mo, tingnan mo, wina-water cannon na tayo, binabangga tayo, dili-laser tayo. Tapos sasabihin nila, mas matindi pa daw ang countermeasures na gagawin nila laban sa atin dahil daw sa aggression natin. Ano pa bang gagawin ninyo? Ginawa na ninyo lahat sa amin Di ba binutas na ninyo yung mga barko namin, sinira na ninyo yung mga railing, kakabangga ninyo, kaka-water cannon ninyo. Di ba may naputulan na nga ng daliri sa mga sundalo namin. Tapos magbabanta pa rin kayo. Hindi pa rin kayo tapos magbanta ng mas matinding countermeasures ninyo. Ang titindi talaga nitong mga to. Different and more countermeasures in place. What are you talking about? Ngayon pa lang, grabe na yung countermeasures na ginagawa nyo supposedly. Di ba? What else, di ba, can you do? What else can you do? Kasi what else can you do? Ano pa ba ang kaya ninyong gawin, China? 'Di ba? Tirahin niyo na kami ng armed attack ninyo. Yun naman kung kaya nilang gawin dahil alam nila mga tol kung ano consequences nun. Are they going to, it's scary to think, are they going to escalate and graduate from using water cannons and move to other tactics? Sana naman hindi, di ba? Yun nga yung sinasabi natin kani-kanina lang. Na kahit manahimik ang ating AFP, di ba? Kahit na wala silang gawin, kahit mag-step back sila para hindi mag-escalate, nag-e-escalate pa rin mga tol. Dahil nga rito sa ginagawa ng China, yung presensya pa lamang natin alone, yung presensya kahit wala tayong gawin. Dumaan lang tayo rito. Wala nga sa kanila yung tinatawag na freedom of navigation Basta yung presensya lang natin, lumabas lang yung barko natin sa karagatan, aggression na agad sa kanila yon mga tol.
Ang gusto kasi nila, lahat ng gagawin ng Pilipinas, kay resupply mission yan, kay pamimigay ng ayuda, dapat magpakita tayo ng respeto sa kanila. Ano yon? Magpaalam tayo sa kanila. Magsabi tayo sa kanila, dadaan tayo. Walang freedom of navigation sa kanila, hindi uso sa kanila yon. So tayo naman, we continue to file diplomatic protest and sinasabi naman ng mga maritime experts, importante rin naman daw na meron tayong record. Oh, it's on the Diba, record. na every time na may nangyayari na ganitong insidente sa West Philippine Sea that involves our Coast Guard and of course our fishermen there, it should be on the record. Sabi kasi naman ng mga analysts, the reason why we are not sending our Navy ships at Yan hindi tayo nagpapadala ng Navy ships. the very least is because we don't want to provoke them. Yeah, we don't want But to the point militarize is, the area kasi as much as but some possible. analysts are saying, we're not provoking them na nga, they are already attacking us. Di ba? So what if we send our ships, our Navy ships to escort, and if they continue the provocation, stand down pa rin ng Navy. Huwag sila reciprocate. Huwag silang bumawi. O di Silang at least gumante. makita ng lahat, they attacked our Navy ships, hindi kami bumawi. Di ba? Kasi how much long, ano pa gagawin natin? Hindi na rin alam eh. Di ba? Nahiinis na rin siya, no? 'Di ba? Sa We're- dami ng we're- we also pinasa natin yung mga batas natin, yung Maritime Zones Act. Hindi We're rin maganda repeating yung kasi reception. paulit-ulit ang tactics natin and looks like we're not getting anywhere. Tama yung sinabi niya. Paulit-ulit na lang yung taktika natin at wala namang napupuntahan. 'Di ba? Wala naman talaga nangyayari. Protesta, dialogue, pakikipag-usap, pakikipagkamayan, paulit-ulit tayo sa ganun. Wala naman talagang napupuntahan. Tapos nag-escalate pa ang tension with regards to how the Chinese are supposedly attacking us. At saka, di ba, ito nga, yung iba, resupply mission lang, nagkakagulo na tayo dito eh. Paano pa yung Simple, kailangan resupply. natin na asikasuhin yung yung BRP Sierra Madre Yeah. sa Scarborough Shoal. Malapit Kasi mabubulok na talaga yun. Bulok na nga eh. na yun mag-iba. Oo, di ba? Hindi natin maitawid. Yung pagkain lang, hindi natin maitawid dun eh. Di ba? Paano pa yung mga construction materials? Tama. So, ayun. So, yun yung warning nila, 'di ba? Kasi nga sinasabi nila every time we go there, lagi tayong may kasamang reporters, naka-report agad. Ano palaban kasi natin. That's the only way. Saka wag sila magalit kung may reporters because at least, di ba? Supposedly, if wala silang ginagawang mali, reporters are a middle catalyst kasi may foreign journalists eh. So, di ba, kung wala silang ginagawa, makikita naman sa camp. Tama. Wala naman silang ginagawa. Ano nila sa reporter? Yun nga navi-video nga, nado-document nga lahat ng pangyayari. Ang problema kasi mga tol, ang gusto ng China, lahat ng videong lalabas based on narrative nila mga tol. Camera. Yeah. Unless natatakot sila na may ginagawa Kasi sila. nangyayari then after ng incident, naglalabas din sila ng videos Yeah. Spliced, na edited. spliced videos na according Spliced, yung edited. narrative ay pabor sa kanila. Tama. 'Di ba? So, ayan. So, ang importante diyan kasi kawawa din talaga yung mga fishermen natin diyan na 'di ba, yung nasa gitna nito mga pag-aaway na to, Chinese sila yung hindi Coast Guard. nakakapangisda, 'di ba? CCG and PCG. Yung hidwaan nila ay nako. Basta we have to find other ways of dealing with this without of course going to war. Tama. Ayaw natin ng gera mga tol. Ayaw natin yun. Kaya naghahanap tayo ng ng ibang way, ng ibang paraan para ma-deal natin itong problem na to nang hindi tayo umaabot sa gera. Pero sa nakikita natin ngayon, parang walang ibang pupuntahan talaga para maayos to, kundi ganun talaga no? Kailangan talaga makakastigo tong mga to eh. Diba yung tipong makatikim sila ng isang matinding dagok na magpapaatras sa kanilang lahat eh. That's why it is important na ma-stress din natin yung Murillo map, 'di ba? Pinag-uusapan natin yan dito. Historical map na which counteracts China's historical claim. Because if you're going to take a look at China's historical claims, ibabangga mo sa Meridian map, parang how could this happen? The Sila Meridian din map- ang sinasabi nila, based on historical Oo. claims But sila. we also diba? have a historical background also. We have an actual map during those times. Tama. That proves that we already were in the area. during that. Kaya nga sinasabi nila, maging malaking bahagi ito doon sa naging desisyon kasi ng UN Tribunal ng The Hague doon na pagbibigay sa atin, pumapabor yung desisyon sa atin dahil dito sa Murillo map na ito. Kasi nga meron tayong mapang naipakita at naipresenta. Ang China wala. 'Di ba? Meron tayong mapa, yung Murillo map nga na yon. Yun yung pinakamatandang mapa natin. Ngayon kung sinasabi ng China meron silang historical claim, mga tol, hindi nga nila na-present yun sa UN Tribunal 'di ba? Sa Court of Arbitration mga tol. Tayo meron.
Yun nga yung nagpapanalo sa atin, mga tol. Isa yon sa nagpapanalo sa atin. Dahil lumalabas nga kahit noong mga panahon na yon, mga tol, lumang panahon na, panahon pa ng mga Kastila talaga, nasa Pilipinas na talaga yung panakot, tinatawag ngayong Scarborough, 'di ba? Yung Spratlys, nandoon na, kasama na talaga sa mapa 'yun eh. Kaya talaga kahit anong gawin ng China, mga tol, kailangan manindigan ng Pilipinas na ang West Philippine Sea bahagi natin 'yan. No, sa Pilipinas 'yan. Yan ay hindi imbento ng mga Pilipino o imbento ng Pilipinas. Yan ay nasasaad din sa international law. Yan ay nasasaad din, mga tol, sa UNCLOS. Kaya kailangan nating ipaglaban yan, mga tol, kasi hindi lang yung mga tao ngayon na makikinabang eh. Mga Pilipino ngayon, pati yung future generations natin, mga tol, kung tatagal pa ang mundo, kung hindi pa magwawakas. Diba? Kung hindi pa darating ang araw ng paghukom, sa darating na mga panahon, mga tol, mapapakinabangan yan itong West Philippine Sea. Alam naman natin, mga tol, na mayaman daw yan sa langis. Diba? Kaya nga interested dyan ng China eh. Mayaman yan sa mga yamang dagat, lamang dagat, mga tol, na kailangan na nating mga Pilipino. Anyway, bilang isa Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.